Pakibuhay. Yan. Okay, magandang umaga uli sa ating mga andito. Yung iba, mamaya uli natin makakasama sa ating second part. Kaya yaman, pakitayo uli kayo. Tunghan natin po ang Bible natin. Pakiayos ng sound. Yan. Yan. Okay. Revelation 21 verse 8. Tignan po natin ang Bible. Okay. Revelation 21 verse 8. Okay. Basahin ko po muna sa English. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake, which burneth with the fire and brimstone, which is the second death. Tagalog, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo manalangin. Panginoon, pakipagpala po nito sa puso ng bawat maikinig. Kasihan niyo po inyong abang lingkod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ating pag-uusapan ay dagat-dagatang apoy. Sa English ay lake of fire. Imagine yun, lake of fire. Hindi lawa ng tubig. Lake of fire. Ngayon, inisa-isa diyan, sino yung pupunta doon? Sabi sa mga duwag. Alam niyo po yung mga duwag dyan, hindi yung takot sa dilim. Hindi yung takot sa ipis. Hindi takot sa bulate. Ang duwag dyan, yung takot sumimba. Yung takot pag ang pag-uusap ay Diyos. Diyan makikita mo yung tunay na barako eh. Pagka kung sumigaw, sinong barako, pero yakagin mo ng Bible study, hindi naman nalaban. Hindi naharap. Maraming tao pagka usaping Diyos, hindi naharap. Naintindihan niyo ba yan? So, pakibalik nga ulit tayo ng Tagalog para makita lang natin. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. So, nais ko pong sabihin, hindi lahat ng tao ay mananampalataya ng Diyos. Maraming ay duwag, paano magiging mananampalataya? Pag ang pag-uusap ay artista, kaliki. Pag ang pag-uusap ay buhay na may buhay, kaliki. Pero pagdating sa Diyos ang pag-uusapan, karipas. Hindi kaliki, karipas. Maraming hindi talaga mananampalataya. Maniwala kahit hindi. Maraming taong hindi mananampalataya. At sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, yan na po yung mga albularyo, yan na yung mga tuklaw, yan na yung tawas-tawas, yan na po yung mga daw-daw. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, yan, ang dami hong ganyan. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling, sino dito hindi nakapagsinungaling? Sino yung pupunta sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy o lawang apoy? Ang sabi, diyang nakagawa na yan. Ilan lang sa listahan yan. So, ang ating bibigyan pansin ay yung lawang apoy. Yan ang ating pag-aaral ngayon. Unang nais kong ibahagi sa inyo na ang lake of fire, yan po'y hindi biro. Yan po'y literal.
Yan po ay literal place of punishment. Literal place of punishment. Merong relihiyon nagtuturo na ito impyerno ay talinghaga. Hindi daw kaya ng Diyos magparusa ng walang hanggan. Meron ako nakausap ng grupo na yan na sabi niya, Pastor, bakit parurusahan ng Diyos ng walang hanggan ang tao gayong nabuhay lamang ng halimbawa ay 75 years old sa lupa? Hindi ka ang Diyos ay napaka-unfair at walang hustisya na nabuhay ka lamang ng 75 sa lupa pero paparusahan ka ng walang hanggan? Hindi ka dapat 75 din years lamang ang parusa para maging fair ang Panginoon? Oh, tatanungin ko naman kayo. Kung ikaw ay may anak na babaeng ginahasa sa loob ng 5 minuto, papayag ka bang 5 minuto din lang siya ikukulong? Tama? Papayag ba? Ang tao hindi makapayag. Ba't ako'y parurusahan ng walang hanggan? Ayoko na may nabuhay lang ng 75 years old. Dapat 75 years lamang. Kaya nga, bibigyan ko yung halimbawa Bakit hindi ka papayag na ang iyong anak na babae ginahasa lang ng 5 minuto? Ba't hindi ka pumayag na hindi siya makulong ng habang buhay? Diga? Ang nasumpungang gumawa ng panganakaw, pagpatay, yan halimbawa, pumatay ka, nakapamaril, ganong kahaba ng oras yung nakapamaril ka? Seconds lang yun. Minuto ba? Halimbawa, binaril kita, tama sa ulo, yun ba minuto? Seconds lang yan. Pero yung kasalanan mo, hindi seconds yun. Wala kang 1 segundong na maril, pero ang parusa ay walang hanggan. Bakit? Ano po, ang dahilan yan, ang Diyos po kaya magpaparusa ng walang hanggan, ang Diyos po'y galit sa kasalanan. Bakit? Ang Diyos po'y banal. At ang pagiging banal po ng Diyos ay hindi sa loob ng 1 segundo lang. Ang pagiging banal po ng Diyos ay hindi sa loob ng 1 araw lang. Ang Diyos po'y banal magpakailanman. Kaya merong impyernong walang hanggan dahil ng banal na Diyos na walang hanggan. Ngayon, ang meron po, sasabihin ko na po, ang ayaw hong maniwala ng impyerno ay totoo ay mga saksi ni Jehovah. Yan daw ay talinghaga. So, tingnan po natin yung Lucas chapter 16. Bagaman yan ay Hades, pero punahin po natin, balik muna tayo doon sa Revelation. So marami akong naihabol na talata. Tingnan na lang natin. Doon sa Revelation, 20 verse 14 and 15. 20 verse 14 and 15. Tingnan po. At ang kamatayan at ang Hades. Ito pong Hades, titingnan ko mamaya sa Lucas, yan po ay temporaring parusahan ng mga tao o ng Diyos sa mga tao. Noong Old Testament time, lahat ng makasalanan ay dinadala ng Diyos sa impyerno na ang tawag ay Hades. At yun ay pansamantalang parusahan, pero nag-aalma at daing ang tao doon. Wala pa doon yung uod na namamatay. Wala pa roon yung pusikit ng kadiliman na madadakot mo ang dilim. Wala pa doon yung, yun ay pansamantala lang. Pero ngayon nyo ha, kung bakit yung lake of fire ay hindi ito talinghaga, ito ay literal na place, mga kapatid. Parang inuupan nyo, literal na may aircon. Talinghaga ba aircon? Pag sinabing talinghaga, parabola, parang ano lang, kasaysayan na may kapupulutan lamang na mensahe, pero hindi literal. Intindihan nyo ba yan? Pero nais ko po din mga batid na ang Biblia talagang may totoong lake of fire. Meron talagang impyerno, mga kapatid. Meron. Kaya nga, habang buhay pa tayo, binababalaan tayo. Na tayo'y magsisi. Bakit?
ang pupunta doon yung mga binanggit na mga kasalanan. Ngayon, tingnan po natin ang Apokalipsis. Mamaya ko tingnan. Yung basa mo na, huwag mo nang alisin. Ano sabi diyan? At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So, ibig sabihin, yung ating titingnan na Hades, na yun ay literal, ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Ang permanent, yung pangwalang hanggang parusa na, naando na yung talagang matinding parusa ng Diyos, at yung ay walang tapos, ay yung dagat-dagatang apoy, dun ilalagay ang Hades. Ngayon, yung Hades, pag binasa mo yan sa Lucas, yan po'y literal. Ngayon, kung literal ang Hades at ilalagay sa dagat-dagatang apoy, alam nga namang hindi literal yung dagat-dagatang apoy, ay ang ilalagay ay literal. Naintindihan niyo ba yan? Halimbawa, ikaw ay may isang basong tubig. Ano? Isasalin mo yan. Saan? Sa pitsil. Alam nga naman yung pitsil ay panaginip. Kung paano ang ilalagay mo yung literal na tubig, dapat ang paglalagyan ay literal na pitsil. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang Hades, na kung saan ito yung pagdurusa, ay pansamantalang pagdurusa, ay ibubugso sa dagat-dagatang apoy. Therefore, yung Hades na ito, dahil ito'y literal, ang paglalagyang impyerno, yung dagat-dagatang apoy, na ang katumbas po nila ay Gehenna. Yan po'y totoo. Tingnan niyo ha, para patunayan natin. Sa Luke 16, hindi ko ba basahin lahat? Ito po yung tagpo na merong namatay ang mayaman at pulubi. Hindi binigyan ang pangalan ng mayaman. Pero yung pulubi, binigyan ang pangalay Lazaro. Lazaro. At yung mayaman nang mamatay ay dinala sa Hades ng pagdurusa. Hades ng pagdurusa. Sa English po yan ay hell. Hell. Okay. Nilagay sa Hades ng pagdurusa. At siya'y nakita na si Lazaro sa sinap po ni Abraham. At siya'y nagmamakaawa. Sabi niya, Amang Abraham, pwede kang suguin mo si Lazaro na itubog man lamang ang dulo ng kanyang daliri sapagkat ako'y naghihirap sa init ng alab na ito. Pero sabi ng Panginoon, nabuhay ka ng marangya sa lupa o ni Abraham, ay ikaw naman ngayon ay pinaparusahan. Sabi sabihin, kahit maliit na patak o dulo ng daliri, hindi binigyan ng Diyos ng comfort ang nasa impyerno. Talagang impyerno ay walang comfort. Ngayon, bakit yung sinasabing hindi ito talighaga? May binanggit na pangalan, si Lazaro. At hindi lang, sabi ng mayaman, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Therefore, binanggit niya si Abraham. Mga kapatid, si Abraham po ay totoo. Hindi talinghaga si Abraham. Naintindihan niyo ba yan? Dahil kung hindi totoo si Abraham, hindi rin totoo si Isaac. Hindi rin totoo si Jacob. Hindi rin totoo si Moises. Lahat ng naganap na pauli-uli mula ang record, Genesis hanggang Malakay, lahat ng places, lahat ng mga tao, lahat ng events doon ay hindi totoo kung si Abraham ay hindi totoo. Si Abraham ay totoo, hindi yung talinghaga. Kaya may yung mga kapatid, may impyerno. May impyerno. Pwedeng baliwalain mo yan. Pero huli ka na kung kailan ka magsisisi. Alam mo mga kapatid, tayo makasalanan para hindi magsisi. Bakit? Bakit magiging talinghaga ang impyerno? Ay hindi naman talinghaga ang kasalanan. Bakit magiging parabola? Bakit? Yung pagsuway mo sa mga magulang, parabola? Yung panunood mo ng malalaswa, parabola? Yung pagsasalita mo ng kasinungalingan, parabola ba yun? Lahat, ginawa mo yun ang totoo. Bakit naman ang parusa gusto may parabola? Kaya huwag kayong maniniwala sa mga saksi. Bula ang saksi yan.
Si Abraham ay hindi parabola. Kaya mind you, pag namatay kang hindi nagsisisi, pa-impyerno ka talaga. Ay, wala pa naman yan, malakas pa naman ako. Maraming namamatay na malalakas pa. Di mo hawak ang buhay mo. Huwag kang mayabang. Isang kalpit ka lang ng Panginoon, tig-o ka. If I were you, nangangaral tayo na may impyerno. Bakit? Hindi libre ang kasalanan. May parusa yan. Si Abraham, nabasa niyo ba? Ang hirap sa mga tao, hindi din nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ng playbook, nakikipagmaritisan, pero pagdating sa Diyos, walang buhay. Tapos gusto pag namatay palangit. Ano ka? Hilo. Kaya yung matanda, yung mayaman, nagpakasarap ka sa buhay, tapos nung mamatay, gusto mo rin sa langit. Wala kang panahon sa Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang aanihin niya. Alam nga, nagtanim ka ng mangga, aani ka ng duwat. Nagtanim ka ng walang panahon sa Diyos, tig-o ka sa Diyos. Ayun eh. Amen. Opo. Nako. Nakakalungkot. Ang tao walang kamalay-malay. Mamamatay na lang nang dadalhin sa impyerno. Yan ang buhay ng maraming tao. Talinghaga ba si Abraham? Oh. Sa Luke 16, tingnan niyo po sa last part. Doon sa verse, sa last part, tingnan niyo po, verse 31. Tingnan niyo po yan, verse 31. Ano sabi po ng Bible? Andiyan pa ba kayo? At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakinggan si Moises. Parte yan ng the rich man and the Lazarus. Yung rich man dinala sa impyerno. Si Lazarus sa sinapo ni Abraham. Yan daw ay parabola, sabi ng mga saksi. Di lalabas na si Abraham ay parabola. At tanong ko, si Moises ba ay parabola? Parabola ba si Moises? O si Moises ay totoo? Kaya mind you, ang impyerno ay totoo. Sige, magtampisaw ka sa kasalanan, maintindihan ang galing mo. Amen? Sige, mabuhay kang hindi nagsisisi ng iyong kasalanan, maintindihan yung tibay mo. May Diyos na banal. Amen? Kaya mga kapatid, sala yung nagtuturo ng impyerno daw ay talinghaga. Ibig sabihin, kwento lang, hindi totoo. Ay di si Abraham pala'y kwento lang. Ay di si Moises pala'y kwento lang. Kayo ba'y nakapanood ng 10 Commandments? Sino ang iniahon mula sa pagkaalipin sa Ehipto? Israel. Kung si Moises ay talinghaga, walang Israel. Ay hanggang ngayon nga, may gera sa Israel. Ano yung talinghaga? Ha? Ang daming namatay, talinghaga! Usbaw. Nagkakapatayan na, talinghaga pa. Ano kang bulok na turo yan? Para sabihin ko sa iyo, may impyerno talaga. Bakit? Hindi talinghaga si Moises. Yung 10 salot na dumating sa Egypt. Tama ba? Yung umulan ng granizo, nagkaroon ng salot ng palaka, ng bukol, at ang pinakamatinding salot, namatay ang maraming panganay sa Ehipto. Hindi yun totoo kung si Moises ay hindi totoo. Nahawi ba ang dagat? Hindi yun totoo kung si Moises ay talinghaga. Ngayon, kung si Moises ay totoo, ang impyerno ay totoo. Bakit? Binanggit siya dyan nang pag-usapan ang lake of fire. Kaya mga kapatid, pwede mong tawan-tawanan yan, pwede mong baliwalain yan, pero hindi ibig sabihin na binaliwala mo, hindi totoo. Naniniwala ka bang may Amerika ngayon?
Naniniwala ba kayo may Amerika? Ay, di pa ako nakakarating. Marating mo mato, hindi. May Amerika. Amen? Kayo ba naniniwala may bansang Israel? Nakarating ka na ba? Hindi pa. Makarating ka man o hindi, may bansang Israel. Kaya wag mong paniwalaang may impyerno pag nandun ka na. Ngayon pa lang magsisi ka. Amen? Ay, saka na kumainiwala. My dear brethren, friends, maniwala ka man o hindi, totoo yan. Bakit? Hindi parabola yan. Salaulang turo yan. Kaya ang tao ngayon, hindi takot mabuhay sa kasalanan. Walang kakatakutan eh. Wala namang impyerno para ako'y magsisi. Meron. Idiniding ko sa iyo, meron. Ang buhay nga lang ito sa lupa para impyerno na eh. Bakit? Ang sa init. Tilabsik lang yan ng init ng impyerno. Darang lang yan. Matindi ang impyerno. At least, napakinggan mo ito. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Dahil ang dadalhin doon ay makasalanan na hindi nagsisisi. So, maliwanag mo ba? Kaya sabi ko sa inyo, yung Hades, yung lake, yung Hades, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yung lake of fire, yun ang pinakamalawak na parusahan. Bakit? Lahat ng naging tao, buhat pa sa panahon ni Adan, hanggang ngayon, sa darating pagkatapos natin, na mga hindi nagsisisi ng kasalanan, namatay na walang panampalataya kay Jesus, dadalhin talaga sa lake of fire. At nais kong sabihin sa inyo, totoo yan. Hindi talinghaga si Moises. Hindi talinghaga si Abraham. Maliwanag ko ba? Yun na lang ang nabangga ng truck. Pag nakakita ka, may nagkwento sa akin, nabangga ng truck, putol ang katawan, naipit. Ay, huwag ka magkalala, talinghaga yan. Putol ang katawan, talinghaga. Sana, huwag kang maniwala na may impyerno dahil naandun ka na. Pwede mong iwasan yan ngayon pa lang dahil buhay ka pa. Magsisi ka ng iyong kasalanan. At manampalataya kay Jesus. Not only the lake of fire is literal place of punishment. Number 2, yan po ay live punishment. Yan po'y live. Talagang ang tao'y aangal doon. Kaya ngayong mayaman, nasa Hades pa lang yun, nasa Hades. Wala pa yun sa lake of fire. Sabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo sa akin si Lazaro. At kung pwede itubog niya ang dulo ng kanyang daliri. Bakit? Sapagat ako'y naghihirap sa init ng alab na ito. Ibig sabihin, live yun. Paano ka parurusahan? Paano matitikman ang parusa ng Diyos kung patay ka? Amen? Bakit pa sasabihing punishment? Saan ka nakakitang pinaparusahan ng bangkay? Kahit anong hampas mo sa bangkay, wala na yun. Tama ba? Suntukin mo na yun ng pagkakasuntok. Hindi dadating yun. Kaya ang kaluluwa ng tao, hindi namamatay. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 10 verse 28. Tingnan po natin. Andiyan pa ho ba kaya? Tingnan niyo po, sabi ng Bible. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nakapapatay sa kaluluwa. Alam niyo ba, ang namamatay lang sa atin, katawan. Pero ang kaluluwa ay hindi. Kaya mayroong live punishment. Bakit ang kaluluwa ng tao hindi namamatay? Kaya yan ay sisigaw. Yan ay aangal. Yan ay maghihirap magpakailanman.
Para sabihin ko sa iyo, lahat ng nilalaro mo at nilalandi mong kasalanan, hindi yan libre sa Diyos. Ang kasalanan ay pagsisisihan. Bakit? Lake of fire is real. Yan po ay literal. At yan po ay live punishment. Ang hirap alam niyo, kaya ako yung mahilig sa basketball kahit di ako nakapaglaro, ang sarap manood ng live. Kitang-kita mo yung yung tagupakan sa pisngi. Pagsala ng yung pagka napalakas ang pasa, hindi na salo, dagasahan na sa mukha. Bakit? Kitang-kita mo din naman yung hindi makasyot. Ay live Mga kapatid, ang impyerno, kitang-kita mo yung uod na papasok sa ilong, papasok sa mata, at yung uod doon ay hindi rin namamatay. Ay, meron ka namang uod na nabubuhay sa apoy, pumunta ka sa lake, sa Taal. Makakakita ka diyan ng mga uod mismo doon sa nausok. Meron talaga ang Diyos nilikhang uhod na pang-apoy. Are you with me? Alam niyo, gaano kayang katagal ang buhay mo sa lupa? Ako'y 53 na. Ako'y 53 na. Hindi ko alam kung ako'y aabot ng 54. Ang tatay, biyaya ng Diyos, mag-80 na. Aba, ay talagang malaking biyaya yon. Pero kung ikaw ay umabot, kahit pa ikay umabot ng 100, ano kaya itsura mo doon? Siguro pag-akit mo ng bahay, apo, sa bahay ako. Bakit? Ako'y nalulula. Pagpalagay na kayo mabuhay na 100 taon, ganong kasigla, ganong kasaya. Idais mo yan sa walang putol na buhay. Alam niyo ba, ang kabilang buhay ay walang tapos. Bakit? Ang kaluluwa ng tao'y hindi namamatay. Kaya kung ikay pa-impyerno, delikado. Amen? Huwag kang matakot sa mga pumapatay ng katawan. Bagaman nakakatakot din yan. Datapot hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, lahat ng namatay, nakita natin, pinaglalamayan, tapos ililibing. Ang inilibing mo lang dun ay katawan. Pero ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay. At hindi automatic na langit yon. Sabi ng Bible, may lake of fire. Amen? Huwag kayong maniniwala na lahat ng namatay ay palangit. Kaya hindi lahat ng sinasabing RIP, totoo yun. Hindi totoo yun. Saan ka nakakita ng rest in peace nung nabubuhay ay magbabarek? Nung nabubuhay, hindi naman nasimba, hindi naman nagbabasa ng Biblia, hindi naman nagsisisi ng kasalanan, libang na libang sa kaluwan, libang na libang sa kasalanan, tapos pagkamatay, rest in peace, sinungaling. May impyerno ang Bible na sinasabi. Yung iba nababasa ko sa Facebook, pagka-birthday yung namatay na ina. Ano sabi niyan? Happy birthday, Mama in heaven. Gano'n mo katiyak na sa langit yun? Akala yata basta namatay palangit, bakit may impyerno? Kung langit lang ang pupuntahan. Mind you, itiniti ng Biblia, may impyerno. Kaya wag ka dapat automatic pag namatay, palangit. In fact, basahin niyo ang Bible. Mas maraming beses mababasa ang impyerno kaysa langit. Mas maraming beses. Ayun nakalagay sa puntod, rest in peace. Pag namatay kay Kristo. Kaya sabi ng Revelation, mapapalad ang mga namamatay na kay Kristo. Ang may rest in peace, yung namatay, natiyak niyang kay Kristo na. Pero hindi lahat kay Kristo. Kanya kundi bagkos ang inyong katautan. Kundi bagkos
Ang katakutan ninyo yung makapupok sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen? Amen? Kayo ba, tiyak na ninyong palangit pag kayo namatay? Tiyak nyo na ba? Sa lahat ba na dito, tiyak na ninyo? Huwag niyong babastahin yan. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ano mang itanim ng tao, siya niyang aanihin. Lahat ba na dito, pag namatay, tiyak ng palangit? Pag hindi mo tiyak na kipalangit, pa-impyerno ka. Yan ang impyerno, hindi totoo. Kaya nga sinasabi natin, literal place. At saka yun po ay live punishment. Kaya naandoon sa Lazaro, alam ko yun paano makakasigaw si Lazaro kung hindi live yun? Yung mayaman. Sumisigaw, bakit? Ramdam niya talaga ang init. Amen? Huwag mong subukin na mabuhay na hindi ka nagsisisi at nananampalataya kay Jesus. Sabi nga sa inyo, hindi ko aantayin na totoo ang Amerika dahil ako'y nakarating doon. Maniniwala na ako may Amerika kahit hindi ako nakarating doon. Huwag mong paniwalaan na lamang ang impyerno pag naandong ka na. Ngayon pa lang, magsisi na tayo. Maliwanag ko ba? Okay, not only literal place of punishment, life punishment, ito po ay lake of fire is everlasting punishment. Lake of fire is everlasting punishment. Kung meron tayong tinatawag na habang buhay na pagkabilanggo, sino yung habang buhay na pagkabilanggo? Yung convicted beyond reasonable doubt na talaga'y makasalanan, nakagawa ng kasalanan. Ang sentensya sa kanya ay habang buhay na pagkabilanggo. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan. At ang sentensya ng Diyos, walang hanggang parusa. Mapera, bigyan ka ng pardon. At nag-aalok si Jesus ng kapatawaran. Na kay Jesus ang kapatawaran. Tingnan niyo po ang Revelation 20 verse 10. Andiyan po ba kayo? Hindi ho tayo nagbibiro. Salita ng Diyos yan. Ano sabi? At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid saan? Dagat-dagatang apoy. Lake of fire. At siyempre, na kinaroroonan din naman ang hayop. Ang hayop niyan ay Antichrist. Ang magiging future leader ng one world government. At ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan. Araw at gabi. Ganong katagal? Ganong katagal? Ano kaya ang panahon natin ito'y ganito na lang ang lagi? Ako'y isang araw nagagawa ng pinto dyan. Umulan sa ibang lugar. Doon yata kung saan umulan. Parang yung singaw ng ibang lugar, dito naipon. Ano bang, kala ko yung isinipon yung pala yung tulo galing sa noo, yung pawis. Ligo ako sa pawis, habang ako'y nanonood ng nagagawa dyan. Isipin ko na lang, halimbawa, garni na habang panahon. Ang hirap. Pero ang impyerno, walang hanggan. Pakibasa nga ninyo kung totoo yan. Basa sa Tagalog. At sila'y pahihirapan. Live yan. Kaya imposibleng
parabola ang impyerno, kung ito'y parabola, paano ka parurusahan na paano magiging totoo yung parusa kung parabola? At sila'y pahihirapan, araw at gabi, magpakailan, kailanman, lake of fire is everlasting punishment. Tapos paniniwalaan pa tayong pagdadasal ka na ikay mahango. Naku naman, wala akong purgatorio sa Bible. Yan ay hanap buhay ng relihiyon. Yan ang problema eh. Marami hindi nagbabasa ng Bible, kaya kung ano lang nadadampot na paniniwala. Inahamon ko kayo, magbasa ka ng Bible, wala kang makikitang purgatorio. Alam niyo ba ibig sabihin ng toryo? Angkal siya. Alam niyo ibig sabihin ng purga? Pupurgahin. Lilinisin. O, pagsamahin mo, purga, toryo, ay linis, angkal siya. Bakit? Bumayad ka ng bumayad. Tanungin mo, nahango na baga? Wala naman. At saka walang purgatorio sa Bible. Ang sa Bible, impyerno at langit. Ano ho? Impyerno at langit. Kaya kung namatay ka na hindi mo tiyak na palangit, ay tiyak na pa impyerno. Maliwanag ko ba? Kayo ba'y nag-almusal ngayon? Nag-almusal ba kayo kanina? Okay. Ba't ko sinabi yan? Dalawat isa yan eh. Nag-almusal ka o hindi? Nag-almusal ka o hindi? Totoong ikaw ay nag-almusal, pero rin totoong hindi ka nag-almusal. Kaya pagpunta sa kabilang buhay, totoong ikay palangit kung ikay nagsisisi ngayon. Nananampalataya kay Jesus. Pero pag hindi, totoong pa impyerno ka rin. Dahil ang impyerno ay totoo. Alam mo mga kapatid, kung hindi totoo ang impyerno, bakit si Kristo yung nagkatawang tao pa? Iniwan yung napakagandang lugar, inaawitan at sinasamba ng mga anghel, pero iniwan yon at siya nag-anyong tao. Ipinanganak sa Saban, nabuhay ng walang kasalanan, hinampas, hinaplit, nuluran, kinoronahan ng tinik, ipinako sa krus, pinatay. Para lang tayo maligtas. Yung pala naman wala tayong dapat pagligtasan. At ikay napakamangmang na kamatayan. Pero si Kristo hindi mangmang para mamatay sa krus, para tayo mapatawad. Pero kung sa kabila ng ginawa na ni Kristo ang lahat, ayaw mo rin, aasnan ka talaga ng apoy sa impyerno. Amen? Maliwanag ko ba? Salamat kung kayo natatakot. Sagyang ang layunin natin dito, matakot ka. At magsisi. Ngayon kung hindi, kipit balikat lang, hindi kakawalan sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin, magsisi ka man o hindi. Pero maganda, makikinabang ka sa Diyos kung magsisisi ka at mananampalataya. Amen? Gano'ng katagal? Araw at gabi. Magpakailan. Kailanman. Ano ibig sabihin magpakailan? Kailanman. Walang tigil. Bibigyan ko ng halimbawa, ha? Sa panahon ng Egypt, darating yung tinatawag na 7 taong kagutom. 7 taong kagutom. Dahil na nag-inip itong si Pharaoh, na meron ikang 7 uhay na umahon na bintog at saka ang isa na may parang ipa. Tapos para lang mapatunayan na yung mangyayari totoo, na nag-inip uli siya ng 7 bakang umaahon sa ilog na burok, mataba. Pero ang sumunod naman ay payat, ang pangit. Humingi ng tagapagpaliwanag at nanto si Joseph. Ang sabi ni Joseph, ang inyong napanaginipan ay totoo dahil inulit ng Diyos. Ibig sabihin, mangyayari talaga yon. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan at 7 taong kahirapan. At alam niyo ba, sabi ng Bible, kaya nalikha yung mga pyramid.
Pinaglalagyan ni Joseph ng imbak ng lahat ng inani habang hindi pa dumarating yung 7 taong kagutom. Pero alam niyo ba, nung matapos ng 7 taong kasaganaan at dumais na at sumapit na yung 7 taong kahirapan, ang sabi ng tala, hindi na nila naramdaman yung 7 taong kasaganaan sa tindi ng 7 taong kahirapan. Ano ibig ko sabihin? Mabuhay ka na ng masaya ngayon na walang pakialam sa Diyos. Pagpasok mo pa lang ng 1 segundo sa impyerno, limot mo na ang lahat ng sarap na nabuhay mo sa lupa na wala ang Diyos. Naintindihan niyo yan? Sige! Talagang yan naman gusto ni Satanas aliwin ka para hindi ka magseryoso sa Diyos. Lahat ng pang-iistorbo gagawin ni Satanas sa'yo. Huwag ka lang magsisi at manampalataya dahil lahat ng galak mo sa lupa, pagdating mo ng impyerno, wala nang lahat yon. Sabihin ko sa iyo, wala na yon. Yung lamyarda mo, yung pagmamarites mo, yung galak mo, yung kalayawan mo, wala yan! At iiyak ka, pero walang pag-asa. Ngayon ka umiyak, dahil pwede ka pang mapatawad. Pero sa langit, it's too late. O sa impyerno, it's too late. Are you listening? Lake of fire is eternal punishment. Everlasting punishment. Tingnan niyo po Matthew 25 verse 41. Andiyan pa ba kayo? Kung magkagayay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan. Magpakahaba-haba ng tansi mo, may dulo yan. Ako nagpapagayo noon. Ako'y bumili ng 3 kilong tanse. Abay, ang haba na yun. Abay, nung alpasang ko papagayan parang lakan-laki Saan parang parang pirit na lang ng alpasan sa kahaba. At luhod. Yan pala yung luhod. Kahit anong laki ng papagaya mo, pagtustos mo yung 3 kilo, luhod yan. Kaya nalagot, dumaan yung aso. Yung aming aso ay may kawit ang buntot. Siguro yung nasaktan. Hinihila Di hila-hila. Di ko mamahabol. Adi, nginat-ngat siguro yung nasaktan. Naku po, ubos, ang 3 kilo. Ayun ay pagkapinulon kayo ang taba ng puluhan. Dahil pag kayong ipon yung tanse. Pero ang nais ko lang sa inyo, magpakahaba-haba ng tanse may dulo. Pero nakakatakot ang impyerno, walang dulo. Sige. Ngayon ang tao, naku, di pag ako'y nanampalataya kay Jesus, di ako'y kukutsain ng tao, sasabihin ako'y Bible na. Di ako sasabihin ako'y banal na. Alin ang katatakutan mo, yung sasabihin ng tao, yung kidadalhin sa impyerno. Aba, ba't ka matatakot sa sinasabi ng tao, yun na may dadalhin din sa impyerno kung di magsisisi? Mas matakot ka sa Diyos na galit sa kasalanan. May pagdadalhan ka talaga. Totoo yan. Alam mo ang tao ngayon, kaya hindi manampalataya, di ako pagpumunta na sa God Disabled Baptist Church, di ako sisimba na rin linggo-linggo. Ayaw mo na yun, nakakasunod ka sa Diyos. Di ako magtatights na rin. Sino may sabi sa iyo? Bakit lahat ka ng Baptist nagtatights? Dapat lahat. But my point is this, huwag kang matakot sa sinasabi ng tao. Mas matakot ka sa Diyos na magdadala sa iyo sa impyerno. Kung di ka magsisisi. Nung kayo makakilala sa Panginoon, sasabihin ng best friend ko yan. Ang tunay kong best friend, yung mga naglilingkod kay Jesus. Wala Wala kahit isa. Yung mga kaibigan ko, wala. Ibig sabihin, hindi tunay na kaibigan yun. Ang tunay na kaibigan, sasamahan ka. Lalo sa Diyos. Hindi, kasama ko lang sa sugal.
Kasama ko lang sa sigarilyuhan. Kasama ko lang sa pag-uusap ng mga kabastusan. Kasama ko lang sa pagtagay ng alak. Pero hindi na ako masamahan pagdating sa simbahan. Hindi yun kaibigan. Amen o ba? Amen. Mark 9:44. Mark 9:44. Tingnan niyo po ang sabi. Andiyan pa ba kaya? Walang hanggan. Ngayon, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod. Ew. Ang inay ng buhay pa, makakita lang ng uod yun, mahuhubuan sa pagpaltok. Oo. Takot na takot yun sa uod. Ay ang binuglalaang lalo naman si Tina, lumugay. Pumunta din na, kanyang buhok, natakot. Kaya mapalat at naligtas. Tama niya sabi, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Yung aking pinsan, miyembro ng PRAT, yung akro. Sabi niya, kinsyang, pinsan yun, ay mingot niya. 3 daw pilip ang inubos sa kanyang garne. Akro. Iba pa yung tao gama. Iba pa yung Ano pa ba yung mga akro na yan? Basta siya nagkukwento sa akin. Bukod pa yung hinampas siya sa hita, sa binti, talagang siya. Sabi kaos ba naman ninyo? Ay napayag pag hindi, ginantihan ko. Ipapaluin ng walang kano-ano. Hagya ka na palaki ng iyong ina at ng iyong ama para paluin lang ng iba. Tama? Kaya sabihin ko sa inyo, pinalaki ka ng Diyos para lalandal sa impyerno. Dahil di ka nagsisisi, kawawa ka naman. Amen. Yun daw aking pinsan na iyak ay gusto maging membro ng fraternity ng akro. Tiniis daw niya Talagang namang ulam Kaya pala pag uwi sa amin ay nakabenda. Nung alisin ay naknak. Ay yung 3 pilip na uubos. Namamatay. Pero doon ang uod at apoy, hindi namamatay. Amen? Opo. Masakit yung 3 pilip. Yung isa na lang, ninang tsare. Isa na lang, ubusin. May mabigat yan. Tama? Ay yung hiruhan ka. Yung hiruhan, yung baka, hinihiruhan Kapag ang pangalan ng mayamang may-ari ay Don Roselo. Don Roselo. Gagawa siya ng hirong bakal na R. At yung baga ilalagay sa may pigi. Lahat ng baka silyado ng R. Ay kita mo naman pagka ang baka ay nilalagay ng talagang panghilay, panghabol. Bakit? Sakit kaya Imagine yung apoy na hindi namamatay. Hindi ka naman makakatakas doon. Sige. Pwede mong baliwalain yan, pero hindi ibig sabihin na binaliwala mo hindi totoo. Bakit si FPJ may pelikula ang kanta Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Para bang ito, kung yung nanam namin ang kanyang mensahe, nagsisisi siya na hindi niya tinapos ang pag-aaral. Ibig sabihin mga kapatid, pwede mong baliwalain ang pag-aaral ngayon, pero hindi ibig sabihin, hindi mahalaga yon. Tama ba? Maraming, literally speaking, binabaliwala yon. Pero aawit ka, this is sana'y meron akong dangal. Aawitin mo yan. Bakit? Pinabayaan mo Alam mo, aawit ka na sa impyerno. Sana'y wala ako dito. Kung nakinig lang ako ng seryoso. Amen. Amen. Kaya, makinig ka. Hindi ito wala. Yung ang baliwalain mong pag-aaral mo, may consequence. Yung kisa na yung dinakain ng umaga,
Tapos kung lumantak ang tanghali, isang banyera, ulcer. Pero yung baliwalay niyan. Pero may ano yan, may resulta yan. Ang kanilang apoy ay hindi namamatay. Ang kanilang uod ay hindi namamatay. What a warning for us. Totoo ba yan? Literal yan. Gusto nyo ba kayong makakita ng uod na hindi namamatay sa apoy? Pumunta ka sa Taal. Sino nakarating doon? Meron doon talagang nakulo, nausok. Pero makikita mo doon ang mga uod na galaw. Hindi amoy inihaw. Then last, alam mo bakit may impyerno? Love of God to righteousness, the reason of punishment. Love of God. Ay, ako'y mahal ng Diyos, bit ako dadala sa impyerno. Tingnan niyo po, pakilagay ng ating 4 na puntos, pang-4 na puntos na. Love of God to righteousness, the reason of punishment. Alam niyo po kung bakit may impyerno? Mahal ng Diyos ang katwiran. Hindi ang Diyos magko-compromise. Matigas naman ang ulo mo, siya, di payag na ako. Hindi ganon. Ang Diyos ay tatayo magpakailanman na siya'y naka-incline, nakahilig kung ano yung tama. Kung ano yung matuwid. Kaya ayaw mong sa tama, ang gusto mo lagi sa kasalanan, ay talaga may impyerno. Bakit? Tatayo si Jesus sa kanyang gusto. Ang gusto niya ay katwiran. Tingnan niyo po ang Hebreo 1:9. Hebreo 1:9. Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible? Andiyan pa ba kayo? Inibig mo ang katwiran. Ano daw inibig ng Diyos? Ano daw inibig ng Diyos? Ang tanong, matuwid ba tayo? Kung mahal ng Diyos ang katwiran, paano magiging tama na mahalin ka ng Diyos na makasalanan? Naintindihan niyo ba yan? Magiging tama lang yon kung lalapit kay Jesus na siya ang katwiran ng Diyos. Si Jesus ang katwiran ng Diyos. Malalapatan ka ng tamang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay katwiran. Ayaw niya ng kalikuan. Tingnan natin ang kalikuan sa 1 Corinthians chapter 6. Pansamantalang tigil natin dyan. 1 Corinthians chapter 6. Yung iba player, wala natin. Wala yung iba player natin. Hahabol ba sila? So kung sino lang inahan dito, di yun ang player natin. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Ano sabi diyan? Hindi ba ganyan nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmano ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Verse 10. Ayan o. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmama ng kaharian ng Diyos. Bakit? Ang mahal ng Diyos, katwiran, hindi liko. Paano ka magiging matuwid? Si Jesus lang ang matuwid. Lahat ng tao ay makasalanan, pero merong taong walang kasalanan. Yun yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang kailangan mo para maging matuwid sa paningin ng Diyos, wag mong ipag-aaruhan ang relihiyon mo. Wag mo ipag-aaruhan ang sarili mo. Ang iaraw mo ay si Jesus na walang kasalanan. Sampalatayanan mo ng totoo. Dahil ang Diyos, mahal niya ang katwiran. Kaya merong walang hanggang parusa dahil mahal ng Diyos ang katwiran. Maliwanag ko ba? Habang wala pa sila, Psalms 11 verse 5.
Psalms 11 verse 5. Tingnan po natin. Sinusubok ng Panginoon ng matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapupuutan. Ang Diyos ay may kinapupuutan, yung kalikuan. Bakit? Mahal niya ang katwiran. Psalms 33 verse 5. Tingnan po natin. Psalms 33 verse 5. Andiyan po ba kayo? Patapos na ako. Iniibig niya ang katwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Iniibig niya ang katwiran. Ngayon, ano ang iniibig mo? Ano ang iniibig natin? Kung alin yung ayaw ng Diyos, yun ang gusto natin. Kaya sana tayo magsisi at manampalataya. Then last, 45 verse 7 ng Psalms. Yung iniibig ang katwiran, iyong iniibig ang katwiran, at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayaan higit ka sa iyong mga kasama. So, pinagtibay natin, pang-apat, love of God to righteousness, the reason of punishment. Kaya pala ang Diyos magpaparusa, mahal niya yung katwiran. Ay ang problema natin, tayo ay liko. Kaya ang mahal ng Diyos ay si Jesus. Siya lang yung taong, nung magkataong tao ay walang kasalanan. Kaya kung gusto mo maligtas, manganlong ka kay Jesus. Kapag naulan, nabagyo, at kayo inabot sa daan, saan kayo pupunta? Hahanap kayo ng masisilungan, makakanlungan. Alam nyo, para wag kang lamunin ng apoy ng impyerno, humanap ka ng iyong masisilungan. Yan ay si Jesus lamang. Amen? Tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa mga nakinig ng iyong mga salita. Pagpalaan niyo po sila. Naway sa kapangyarihan ng Santong Espiritu nanuot at manuot ang mga katotohanang napakinggan. Hindi biro ang lake of fire. Dahil hindi naman biro na ikaw ay banal. Pinatunayan mo yan. Kaya nga ginunaw mo ang panahon ni Noah dahil masama ang tao. No? Ginunaw mo ang Sodoma at Gomorrah. Pinaghirap mo ang Samaria. Maraming hatol na pinakita ka na, maging ang Ehipto ay iyong hinatulan. Dahil hindi biro na ikaw ay banal at namumuhi ka sa kalikuan. Kaya ang impyerno ay hindi biro. Meron talaga nito. Huwag sana kaming maniwalang ito'y totoo. Dahil nandun na kami. Ngayon pa lang maniwala na kami kay Jesus.